Okay, welcome parents, the same time, the students. May hapon atong tanan. May hapon. Karon ang atong monthly meeting and we do have different agenda here. And gi-coincide rin na ako siya sa meeting sa namo pag February 25. So, teachers meeting. So, in Mactan Korea channel, tagaan mo overview or highlights. So, in Mactan Korea channel, we do have subscribers as well as our education team leader. I would like to present Chosun Jin Team Jangnim, business team leader Gaigong Duri Team Jangnim, and we also have spanners name. Kanang mga spanners name sila ti kanang balandra unsay mga ipang-post sa Facebook or something like nga makatabang sila sa channel. So first agenda is for the students. So they have penalties if ma-fail sila sa multiplication test. At I hope nga mag-self-study sila at home. And ang ilang penalties is pasuwatong sila multiple 6 to 9. Then pila ito ka times 10? Depende kay katong last ilang Nicole 10 niya ilang Jill ato ka Julian kay 5. Okay, so depende sa penalties nga ihatag kay katong nga time is kasagura man sila. Katong kanang dili jud makalimot sila sa pag-recite sa multiplication is murag taas sila penalties. 50 nga magbalik-balik sila right sa 6 to 9 multiples. So with regards ana, ang teacher must follow up. So also the students must follow up nga mag-study mo sa kanang multiplication table. Then for number 2, no chances for eliminated students for absences. Teacher must follow up, check the students going to school. 3 times absences in a month is kanang kuan equivalent nga matangtang sila diri sa study room. Doon na instances nga ang student is ari mo present but sige sila absent dito sa school, which is kanang dili sad appropriate. Mas maayo nga kanang active sila, present sila permanently sa formal school. Kay formal school man na nila mao na maghatag grade. So there are instances nga mabali na hinuon ari na nun sila diri mo present na dito noon magka problema sila sa grades kasi sila absent. So encourage ang mga students as well as please kusulti sa mga parents nga na adiri o wala ni itambong nga encourage ang students or ilahang mga anak nga dili mo absent sa school as well as diri sa study room kay if naa sila 3 times absences diri is may equivalent siya nga matangtang siya without valid reasons. Amo ron dawaton is kanang sila ganang valid nga reason ngano naka-absent sila gilantan ba ron sila ngano mo consider me kay namo gyud uban ma-absent sila, then dili tinuod nga naglahi nilang lawas. So nana dili ni mo consider. So kay kana mga maritisa mo sad kay chance or kalapasan nga nabuo sa rules. Then with regards sa greetings, kanang encourage ang tanan nga moingon og kanyong haseo o mga jud pangatahuran because para man kun nila gyud gi-value kanang respect good compare sa atong mga Pilipino ilaha kay gusto gid sila mga pangatahuran. Anyong haseo radya daw kung ay ipangayo din sa ilaha wala daw ang bless. So if in case kanang parents please tell sa inyong mga anak na dili involved diri sa study room pwede kay sila mga pangatahunan anyong haseo lang iingon. Then dili na lang mo bless kay wala man na sila sa ila sa bless mo di kano kay sila consider kay in kaso kung daghan siya gibitbit so kanang magkuan pa mabutang pa daw niya so mas appreciate daw nila mo imong anyong haseo. Bisag mulitok lang ana valuable kano kay sa ilaha kay murag dapat na kay impact sa ilaha nga nitamot ba mo maayo do kung matasan hospitable ana. Then dito sila ganahan kanang si sir nga kanang kada bitong dili normal nga live na instances nga mo-visit siya sa area nga dili live then mahibong siya ba nga mausab ang tinagdan ang bata kanang student namo dili na daw managad. So di siya gustuhan nga mura na siya tan-awon nung kuno nga mura way nakita. Gusto sad siya nga mga na kuno pagkatawag sa mo live ko ning anyong haseo or bisan man ta good morning sir may nana something nga mo-greet ta. So encourage ang inyong mga anak nga dili apil sa study room but is at the same time mga chik pangatapuran. Ano na siya ang reason nga ano nakatrabaho ko ni Sir Vicky tungod kay nga kong pangatapuran sa niya. Yan nag-story mi. Then for number 4, all teachers must follow up for those students have mission. So if in case, parehan niyo guys, na mission si Siri Baron, yung mga dinner or something, na mo to ang gibuhat, ipasa sa ako ang video. Kaya mag-update man ang sponsor if i-fulfill ba ninyo ang mission ni ihatag. Okay, salamat. Then,
kanang please also encourage sa ubang students asa to si Julian if in case for financial to mga nato ba na yung mga missions. So please follow up ta mo nga if namang mga missions sa mo to na yung mga sponsor is ipasa na ako ang video. Next. Okay, we have here. So we are not allowed to borrow or lend money from the member, student, family, and any member. So, kini nga problem is sa lain nga na area. Kaya namang may teacher dito, nga masipang kuwang sa iyang mga estudyante. Oh, so yun na ba din? Moto, kaya pila sa na but actually, diri sa ako, kaya dili makumuha sa estudyante. Then, we are not allowed also nga magmuha may kwarta sa mga members. Oh, wala. So, wala man na sana diri sa aking area. Then, do not let them borrow. No need utang. Walang utang practice. No need to borrow. Not allowed commission to students. Cebuana update for students. So, kamo mga students, fire extinguisher, crucial kini siya or important kini siya in case of emergency. And we are very kanang accessible diri sa study room. Pwede kinato magamit si bako lang intang palayo. Di man kinato matag-an sa muna jud. Oh, sa muna jud nga ato area diri is sikit. Pwede gini nato magamit, then wala na ni siya na tamtangan ni siya katong murag mo tao yes. Gini siya if in case of emergency ana lang siya di mo na ni siya tamtangan diri kinaman to kawit nga puti. So ako ni siya gitangtang, pwede na kani siya tangtangon, then kini siya i-press, then kini siya misi-misi. Oh, yan na lang si ana in case ana. So, inana na kay siya ka-accessible diri in case of emergency. Dili lang yun ta maratol. Siba ko lang ita. So, importante kay ni nga knowledgeable ta. So, adi naman ni pin ra gyud kay oh, usahay man gud kita malikayan nga si tawagan na ma-ratol. Asa naman to? Wala man ko makikita ang blur naman akong pananaw. Basta isod ra di siya balik nako diri later. So, mo na siya ang pin nga inyong tangtangon din. Islit lang din. Buga na to siya ang kuan. Then, yeah, pwede na kayo nila ito magamit in case of emergency. Naamog na siya yung mga kuha dari. Dara, nabalik na. So, yun na siya. Kahit doon na siya ibot. Then, naadari ka ng gauge niya. Makita natin yung gauge nga kuha na siya. Dili siya overcharge. Dili ko siya needed nga i-recharge. So, sakto na jud kaayo ang iyahang gauge. Nara siya sa normal stage, okay? Mao na siya ang timailhan nga dili siya need i-recharge, dili ba siya overcharge. And every month or every week may sabon nga yugyugon siya. Kay ngano mulugtang na ilaw papundo. No, mugahi siya. So need siya namo kanang inani or yugyugon. Primero nagtukog bugat siya, pero dili di ay kaya ra dai siya sa ato mang kusog. So subscribe na po tayo sa Mactan Korea channel. Okay, sa Mactan Korea channel naingon ani. Then diri sa community, dili na to makita ang mga details if unsay mga donations nga ma-receive. Na diri ba? Korean man siya nga suwat, pwede kinato siya Google Lens or ma-translate para mahibawan. Muna sometimes, basta maka-check ko, makahibaw na po si mga donations diri sa area. Kaya ari na ko tanawon. Kini ato, diri man ato kini ako may pangan king PEM. Diri sa 8. Muna akong ni PEM. Napat yung mga sa mga donations sa students. So ari diri sa community. Okay, students. So, our topic for this day is all about good manners. So, observing good manners conveys respect to those who you interact with. It also commands respect from those you interact with. Right conduct is living in a moral and ethical way in the standards set by a particular society at a particular time. So, when you say good manners, mo kini ang pagpamaagi nimo para magpakita og respeto or interaction sa imong bisig ka tawo. And it is a moral or ethical way na when we say ethics atong mga panulundon sa unang panahon nga naa jud, di ba, sa una ra man gyud good manners, sa una mo bless gito mga pangatahuran na
mga panggabi, mga yung gabi, may buntag, ana sa unang panahon disiplinado kaayo ang mga bata. So, living in a moral and ethical way. When we say ethics, it's all about values. So, what is the importance of good manners and right conduct? Subject. Okay, so in Philippines, obviously, we do have good manners and right conduct or GMRC. Napabang GMRC ron sa inyong subject? Before in our early, before sa pag-study sa una, naani siyang subject na GMRC. So, it is a subject that is taught in schools in many countries, including Philippines. So, ang Philippines, sa una jud panahon, naa-jud ang GMRC sa amuha. Pili siya, one of the subject na siya sa una. So, the purpose of GMRC, or Good Manners and Right Conduct, is to teach students the importance of good manners, respect for others, and moral values. Sa ginaingon na nako ninyo, ito, ang purpose sa GMRC is, purpose niya is to tudluan ang mga estudyante sa unsa ka importante ang good manners. Unsa ka importante ang pagrespeto sa atong isig katawo, and as well as ethics or katong mga moral values nga atong i-consider. So it also aims to develop students into responsible and productive citizens. So ang tumuog tuyuan niya para ninyo mga estudyante nga ma-develop ninyo ang inyong pagka-responsable nga bata. Okay? And also, if you do practice kuan good manners, then you will become a productive citizen. Okay? So what are the 10 good manners? Wait. What are the 10 good manners? Give me an example. In Philippines, as usual, we do have a subject again, what we call GMRC, na nag-tackle about students' development and aims nga ang mga student na dunay respect of others, interaction with other people. Then we do have here the 10 good manners for students that you need to teach. So, number 1 is greetings. Okay? So, dili lang ang good manners is greetings alone. Doon na po siya dapat i-consider nga lain nga mga aspect. Dili lang kay mo greet ka, good manners na napadilain-lain nga klase sa good manners. Being punctual, or meaning to say, dili malate. Ana, good manners po na siya. So, kung malate mo, pero sa eskwelahan, so you are not following good manners di ay. So, dili lang dahil ka ng greetings sa good manners di ay. So, dapat nakapuday-daing ng mga aspect na i-consider. Then, number 3, respecting elders. So, pagrespeto sa ato katigwangan or mas maguwang pa ninyong edad, respect. So, kailain, always speak the truth. So, musuti og tinuod ang bata, dili magbaka. Okay? Dili magbaka. Then, asking permission. So, kamo students, kinahanglan mo ask yung permission. Samot sa inyong parents. Ask mo permission kung asa mo padung. Kaya sama karong panahon na delikado na kaayo ay mo sigdagdaag o gabing lako. Okay, nasayo na magigkay mo kay we are now in kanang kuan millennials, social media na ang nakakanang kuan focus. So, di ba nakita niyo sa social media nga may mga post mga bata paglaglaag, walay asking permission sa parents, wala na kay ba parents asa. So dapat i-consider na ninyo as part of good manners. Also, using please and thank you. So dili lang kay greetings, syempre, please, mamalihog o ngay pasalamat, thank you. Greetings na sa good manners na siya. Then, listening actively. So sama sa inyong gibuhat karon. Nay nagtabi sa tubangan, dili magtabi maminaw. That is good manners. Then saying excuse me and I'm sorry, good manners na siya. So, maayo mas moingon og excuse me if namoy something nga excuse, and saying sorry po sa inyong classmate. If in case, I'm sorry. Okay? So, here are everyday tips to teach kids good manners. So, number 1, express gratitude. Teach your child the importance of thanking people for gifts and other acts of kindness. So, when you say gratitude, unsa man na sa Bisaya ang gratitude? Unsa man na? Anybody?
man ang gratitude? Nakadungog na mo sa word nga gratitude? Wala mo kadungog sa word nga gratitude. When we say gratitude, how can we show good manners? So, as before, I had told you nga kanang we should be thankful no matter what. We should be grateful. Express gratitude. When we say gratitude, being thankful, express nato nga mapasalamaton ta. Okay, gratitude mo na siya. So, they guide us through tricky encounters and stop us from crashing into one another. Metaphorically speaking, of course. So, why is etiquette important? So, importante ang etiquette, or when we say etiquette, sa man ang etiquette, na familiar ba ninyo? Wala ko nakapamilya sa etiquette. So, kanang, inside na sa niya sa good manners ang etiquette. Okay. Importante ni siya, in a way, na kanang maayo ang inyong interaction of respect sa isig katao. Okay? Interaction with other people to respecting, to kanang having a good manners. Then, use proper greetings. So, mangayong pangatahuran in a way nga sakto sa lang inyong paggamit kay basi na pangatahuran nga bugal-bugal lang. So, dapat lahi ang inyong greetings nga kanang inamiga inyo ikuan ba i-coincide sama ninyo friends man mo no. So, naman dyan mo inyong kaugalingon na terms sa pag-greet. Is a friend. Dahil kung ayaw po iparihas sa mag-greet mo mga mas magbuwang pa sa inyong edad. So, yung i-level up. I-level ninyo ba? I-level ninyo kung say, kanang type sa pag-greet niyo sa inyong friend or 11. Malain po kayo mainom mo sa inyong magbuwang pag-edad or mga lula niyo, what's up? What's up, Lola? Anang winana ba? So, dapat, inyo sa i-coincide or i-level ang pag-idaron. Ana, baka siguro ni mo, baka magsabot sa use proper greetings. Say please and thank you. Okay. So, dapat mga please and mga pasalamat as always. Practice good table manners. Be mindful of your language. So, kining be mindful of your language. Kung sa man ako, ano ninyo be mindful of your language? Be mindful of your language. Dapat, kanang ika, o, nana, dapat mindful ka. Imo yung ginahuna, nga kini imong istorya, dili pa makasakit sa imong classmate, ana, dili pa ka na, sige mo, kumidya ra ang inyong sulti para niya, but di ay siya, nas kita na di ay, ana. So, be mindful of your language. Then, respect personal space. So, dapat, inyo sa i-respect ang iyang space, nga, dili siya ganahan pagbugal-bugal, ana. So, siya mag-focus karon so, inana, dapat inyo siya i-respect inyo, i-bully, or inyo nang sumugon inoon. Di siya ganahan nga magpasamong sa karon inyo dyan silang sumugon yung mahilak na noon. So, dapat i-respect sa ninyo. So, what are the subtopics for sex education? So, it should include information about puberty and reproduction, abstinence, contraception and condoms, relationships, sexual violence prevention, body image, gender identity, and sexual orientation. So when we say puberty and reproduction, meaning to say ana ang mga changes sa inyong reproductive organs. Okay, so puberty ang tawag na example, yung mga babae na unsa man mga changes nga inyong nabantayan or naobserbahan sa inyong lawas. Sa tingog, sa shape sa inyong lawas. Then, of course, menstruation. Then, ano pa? Breast. Breast. Changes sa inyong mga hairs. Okay? Mga gitawag og puberty or changes nga inyong na-encounter as a teenager or sa nagdadalaga na. Then, in sex education, we also have here your gender identity, your sexual orientation. There are instances na jud na ay tumboy o na ay bayot. So, ano man nga yung anak. So, ilang ko mo deeper anak, but kita ko man na sa science, if tumboy siya, mas daghan ang iyahang male man siguro na siya. O male hormones. Male hormones. Sa kuan, sa mga
gay is female hormones. So di ay sa lawas sa tao na di siya hormones in a way nga kanang mo na siya nagpakuan sa kalidad sa usa ka tawo if boyish ba siya or kanang girly ba siya, inana siya. So naay mga hormones but sciences naman na siya. Di na kay ko dig deeper. So ang ako rin yung priority diri is to give advice and warnings with regards of kanang sex. So as we all know that here in Philippines, dili gyud ika-deny nga naa gyud mga maminyog sayo, something like that. And we need also to consider contraception. So aware naman ang contraceptions. Kaya ba, kailan mo anak? Okay, so sa inyong parents, di ba sa inyong mama, nasa sila mga contraceptives, na yung gamit ng pills, na yung gamit ng katong inject, para dili sila mamagdos. So, mga na siya reality diri sa Philippines. And, as of you students pa man mo, so, di kayo sa yun ninyo, minyog sa'yo, anak. So, mga siguro na ang ako ang ikatambag is, kanang i-focus sa ang inyong kaumaon sa lihat. Annyeonghaseyo students, good evening. Annyeonghaseyo! Okay, so remember nga, when we say annyeonghaseyo, no need to wave your hands. Dili mo wave ang hands, just say annyeonghaseyo, okay? Okay, so for tonight, we will going to have a movie marathon. And I want you to kanang focus in watching, dili magtabi. Then you will gain moral lessons behind that movie, or you will have moral values as well as good manners in watching that movie, kay naatay lesson nga ma-learn behind ana. Okay, so you may now take your seats there. Lingkod na mo daan, prepare for watching the movie. And where are the others day? Wala pa, so take dinner pang uban. So moreover, we will wait for them para magsugod na itong movie marathon. And kanang sit back and enjoy mo dira guys ha. Okay, so excited na ba mo masugod ang atong movie marathon? Yes! Okay, so focus lang mo sa pagtanaw kay naman na yung moral lessons behind the story. At narito, si Cocoa, ang tagaluto ng tsokolate, prinsesa ng lupain ng tsokolate. Sa kaharian ng gastronomy,